ating buhay. Kung ako'y naroon at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon ang karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, siya'y palaging nariyan, naroon at karamay, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y mag-isang tulog? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in ngayon sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa bayan ng Bulan, Sorsogon at sa buong probinsya ng Sorsogon. Salamat po sa Diyos sa Kanyang pagpapala sa bawat isa atin. Tayo din po ay napapanood sa Facebook page ng UPC Bulan Church. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan.
na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na tayo po ay muling magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon, mga kapatid, sa anumang sitwasyon ng ating mga buhay. Yan man ay pagpapala o pagsubok, mga kapatid, ang Panginoon, siya ang Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Siya ay maaasahan, hindi lamang sa panahon ng mga pagpapala, kundi maging sa panahon ng mga karamdaman at kagipitan. Ang Panginoon ay sinlapit lamang ng panalangin at pagtawag sa Kanya. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Biyernes, huling araw ng buwan ng Oktubre. Salamat po sa Diyos sa patuloy na biyaya niya at pagpapala at katagumpayan sa ating pong paglilingkod. Meron mang mga pagsubok at mga hadlang, ngunit ang Diyos ay laging nariyan upang tayo po ay pagtagumpayin. So, welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Good morning to all our viewers online. Sumayin niyo po ang patuloy na kagalakan sa pagtangkilik po sa spiritual program na ito, kung saan araw-araw po nating napapakinggan sa radyo, ganun din mga kapatid sa Facebook Live, sa pamagitan po ng mga salita ng Diyos na ating ipinaglilingkod, ay marami po ang nagtatamo ng kaligtasan, tumutugon sa panawagan ng Panginoon para sa kaligtasan. At sa lahat ng mga kapatiran ng United Pentecostal Church Bulan na patuloy po na nananalangin para po sa programang ito. Pagpalain po ng Diyos ang ating 3 congregation na pinangangasiwaan dito po sa Bayan ng Bulan. Ang congregation ng UPC Magsaysay Bulan, good morning po. At maging sa mga kapatiran, ganon din ang congregation natin dyan sa UPC Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ganoon din po ang ating congregation dito po sa UPC Iquirino Bulan. Sa darating pong linggo, mga kapatid, ang ating malaking pagtitipon, paghandaan po natin yan, mga kapatid. First Sunday of the month of November. Ayan. Sama-sama po tayo dito, alas 8 ng umaga, sa UPC Compound, Iquirino Bulan, Sorsogon. So, pag-iisahin po natin yung 3 congregation ng Magsaysay and Santa Remedios. Dito po sa Iquirino congregation po tayo sa darating na linggo, alas 8 ng umaga. So, yan po ang paalaala sa lahat ng ating mga kapatiran. At mag-invite po tayo ng maraming mga bisita, mga kapatid, upang lalo pa pong maihayag ang pangalan ng ating Panginoon sa mas nakararami nating mga kababayan. So yan po ang aking request sa mga kapatiran nung sila ay nagpahayag ng Pastor's Month Appreciation. Mga kapatid, salamat doon sa mga material na naipaabot nyo po. Ngunit higit sa lahat, ang nagbibigay talaga ng kagalakan sa isang pastor at higit sa lahat sa Panginoon, mga kapatid, ay ang mga kaluluwa. Kung lalapit sa Panginoon, mga kapatid, libo-libong anghel ang nagagalak sa kalangitan, mga kapatid, dahil sa isang kaluluwa na lumalapit sa ating pong Panginoon. So, ngayong darating na November, mga kapatid, first Sunday, bawat kapatiran ay magdala po kayo ng tag-iisang panauhin, mga kapatid, sa gawain po ng Panginoon. Hindi para sa kung ano paman, kundi upang bigyan natin ng karangalan ang Diyos. Kung paanong tinanggap natin ang walang bayad, ang salita ng Panginoon ay ibahagi din naman nating walang bayad, upang patuloy po na marami ang maligtas at magtamo ng buhay na walang hanggan.
Nais ko pong batiin ang ating mga naging kakilala at kaibigang mga pastor dyan po sa United Pentecostal Church, Palawan District. Ayan, galing po ako dyan sa Puerto Princesa. At salamat po sa nag-accommodate sa atin dyan, si Pastor Manuel Frio and family at ang buong congregation ng UPC Virginia, Puerto Princesa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And the rest of all the pastors na nakadaupang palad po natin, hindi ko man po kayo maisa-isa lahat. Ang pagpapala po ng Panginoon ay patuloy po na sumainyo mga kapatid. I-request natin na paki-off ng electric fan. Okay. So, salamat sa Diyos mga kapatid. Medyo tinatamaan tayo ng malamig na panahon, magdi-December na. Sa lahat po ng mga young people ngayon ng UPC Bulan na naghahanda para po sa pagdalo sa Youth Leadership Training Seminar. Ngayon po ay naghahanda ang mga kabataan. From UPC Bulan Church ay meron po tayong 75 delegates or 76 delegates, young people na isesend po natin doon sa Sorsogon City. 2 araw po yan na YLTS, Youth Leadership Training Seminar. Nagaganapin dyan po sa AV Hall ng Sorsogon State University. So yan po ang ating lakad ngayon. Kaya right after ng ating pong program ay tutungo po kami dyan sa YLTS, Sorsogon City, at isa po ang yung lingkod sa naka-assign na lecturer sa YLTS mga kapatid. So sa lahat ng mga kabataan na nagpiprepare ngayon, ingatan po kayo ng Diyos, yung 76 na mga young people na dadalo po sa YLTS sa Sorsogon City ngayong araw hanggang bukas. So sa lahat ng mga kapatiran, mayroon din pong prayer and fasting sa Sabado. Habang ang mga kabataan ay nasa YLTS, ay meron pong prayer and fasting dyan po sa ating panambahan sa Santa Remedios UPC Church Bulan. So yan po yung ating adjustment. Doon po muna ang doon po muna mga kapatid yung tinatawag na prayer and fasting. So, thank you sa pag-inform, Brother Michael Regidor, our technician dyan sa radio station, na nagpuputol-putol daw kanina yung ating signal, pero ngayon ay okay na. So, salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Batiin natin si Brother Nestor Gocoyo and Sister Tess, dyan po sa Santa Remedios Bulan. Pagpalain kayo ng Panginoon. At maging sina Tatay Eli and Nanay Nora Murata dyan po sa tahanan ni Nobad Adam. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging ang ating mga kapatiran dyan sa San Juan Daan, sina Nanay Alice Biocado and family, at lahat ng mga dumadalo po dyan sa gawain. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganon din po ang ating mga kapatiran dyan sa Biton Magallanes. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang Labini family, ang Bueson family, ang Belmonte family, Broselo family, good morning po sa inyong lahat dyan. Ganon din po ang ating mga kapatiran dyan po sa Barangay Aguinaldo, Bulan. Pagpalain ng Panginoon na Sister Jocelyn, Brother Nilo, at ang Rocky family, sina Brother Danny. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Good morning, watching right now si Pastor Alfred Generalo. Siya po ang ating youth president sa Section 3 at siyang in charge dyan sa YLTS na gaganapin po. At kumusta na rin ang ating mga pastors dyan, Pastor Ryan Fernandez, Pastor Ryan Dilumen, at lahat ng mga kamanggagawa po natin in the whole province of Sorsogon. So pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Sir Regent Chuji, watching from UPC Japan. Pagpalain kayo ng Panginoon. At maging si Amparo Balingit from Pampanga. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid.
At ganun din si Brother Jericho Encinaris. Pagpalain ka ng Panginoon. At ganun din si Sister Jo Buen dyan sa Tulatula Sur. Sister Agnes, good morning. Sister Mitsumi Ikeda, good morning. At Sister Jane Ioy and Sister Ruth and family watching right now. Naghahanda ito para sa YLTS, kanilang lakad. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Angelita Liguro, good morning po sa inyo. Maging sina Sister Yuli Albao, good morning. Sister Laura Gumban, Brother Ronald Galang Hipolito, Mama Eden Nabua, good morning. Maging si Sister Beth Frenila, good morning po sa inyo. Sister Perpetua Carido, Sister, okay. Brother Ray Galo Sr., thank you po for watching. Sister Dalia Barreto Pidlawan, good morning po. Ayan. Si Claro Alde Pagasartonga, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Zinaida Obado Doctolero, Sister Dalia Tubise, good morning. Si Pastor Billy Binaluyo, watching right now, good morning. Sister, okay. Lilith Hermosilla, Brother Joven de los Reyes Dazo, good morning. Sister April Santos, Sister Army Guyala, Sister Helen Hailo sa Sorsogon City. Good morning, Brother Felix Musa sa Saudi Arabia. Sister Melody Herrero. Brother Serafin Akiwo, good morning. Sister Nanette. Pastora Sheila May Peñaranda Ibanez ng UPC Sabah, Malaysia. Good morning. Praise the Lord. Si Brother Rio Ben Gordola, good morning po sa inyo. Sister Jonah, yan, praise the Lord. Si Jairi Ramos Andres from Europe, watching from Europe, UPC member po ng Rojas Isabela. Yan, good morning kapatid. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang maabot ng salita ng Panginoon. Praise the Lord. Maging si Brother Daniel Marahay, diyan po sa Palawan, good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Christy Magkayan, Sister Nancy Estayo, good morning. Ayan. Sister Mayat Domingo, praise the Lord. Si Brother Nestor Mascarinas Galang, thank you for watching. Si Brens Munoz Mindahar, good morning. Brother JP Flores, ayan, si Stephen Hunter Tihada, Pastor June Nazaria, Brother June Nazaria, good morning. Ayan. Sir Annalyn Villagracia, ayan. Si Ken Pitonghera, good morning. Okay, so yan po mga kapatid. Praise the Lord. Sister Milet Kaya, good morning. Ayan. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Patuloy po tayo sa ating programa mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa pagkakataong ito mga kapatid sa ating pagpapatuloy sa gawain po ng ating Panginoon. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa dakila mong biyaya at pagpapala na ipinagkaloob sa amin. Salamat sa panibagong umaga, kalakasan at buhay na ipinagkakaloob mo po kasama ng aming mga taga-subaybay sa radyo at maging sa Facebook Live. Panginoon, dalangin po namin ang iyong pagkilos, Panginoon, upang katagpuin ang mga pangangailangan ng aming pong mga tagapakinig sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Patuloy mo pagpalain, Panginoon, ang kalusugan. Galing ako kahapon dyan po sa ospital kay Tatay Arnold Mostoles. Dalangin po namin, Panginoon, pagkalooban mo po siya ng kagalingan habang siya ay nakakonfine sa ospital ngayon. Igawad mo po sa kanya ang physical na kagalingan at kalakasan.
At sa lahat ng mga may karamdaman ngayon, sa umagang ito, ipagkaloob mo po ang kagalingan. In the name of our Lord Jesus Christ, hallelujah, we declare miracle, healing, and blessing. Sa mga nakaranas din ng kagipitan at kawalan, ikaw po, O Diyos, ang magkaloob ng katugunan sa kanilang mga pangailangan. At higit sa lahat, magligtas ka po ng maraming mga kababayan po namin na ngayong umaga ay makikinig ng iyong banal na salita. Dalangin namin, O Diyos, na bunga ng pangangaral na ito ay marami ang magbubukas ng puso. Maraming mga tutugon, Panginoon, sa panawagan mo para sa kaligtasan. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang namin iniaalay ang papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa Patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa. Pagpasensyahan nyo yung aking boses at sinisipon po tayo pagdating galing ng Palawan. So siguro sa pagod sa ating mga biyahe. So tayo po ngayon ay dadako sa salita ng ating Panginoon mga kapatid. At buksan po natin ang ating Biblia. Part 2 itong ating pagtalakay ng ating pinag-aralan kahapon mga kapatid, patungkol po sa God's purging process, yung paraan ng Diyos ng paglilinis mga kapatid ng ating mga buhay. Kahapon ay hindi natin natapos yung mga verses na ating pong nakalatag mga kapatid. Basahin natin yung text na ating pong pinag-aralan kahapon, alang-alang po doon sa mga ngayon lang nakapagbukas ng inyong radyo at na ngayon lang nakapanood. Dito po sa aklat ng John chapter 15 verse 1 to 3, sabi ng Panginoon mga kapatid, kung ating titingnan ang talatang ito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. So ito po mga kapatid yung ating text na pinagkunan ng ating topic kahapon. It's about the purging process of God sa buhay ng kanyang mga anak at na mga naglilingkod sa kanya. So maraming pagkakataon sa Biblia na ang Panginoon ay gumagamit ng mga talinghaga upang maiparating niya ang kanyang mensahe sa mga tao, upang ito'y maunawaan ng madali, mga kapatid. Ang pagsasaka ay maraming beses na ginamit ng Panginoon bilang talinghaga upang maipaunawa niya sa mga tao ang kanyang nais sabihin. Yung pagtatanim, pangingisda, mga kapatid, ilaw, tubig, lahat ng mga bagay na ito ay ginagamit ng Panginoon bilang talinghaga upang maunawaan ng tao ang nais na mensahe ng ating Panginoon. So, sa pagkakataong ito, yung pagtatanim, kumbaga pag-aalaga ng itinanim, ginamit ng Panginoon na halimbawa, yung puno
na mayroon pong sanga na hindi nagbubunga ay tinatanggal niya. At yung sanga na nagbubunga ay nililinis niya. Yan. So, tinatanggalan natin, halimbawa, yung bunga ng kalamansi, bunga ng puno ng kalamansi, puno ng dalandan. Pag may mga sanga dyan na hindi na namumunga, kailangan mong tanggalin. At yung mga sanga na nagbubunga ay kailangan mong linisin. So, mga kapatid, ang inaasahan ng Panginoon sa kanyang mga anak ay maging mabunga tayo. At ang bunga natin ay manatili hanggang sa pagparito ng ating pong Panginoon. Yan po ang pinaka-goal ng Panginoon. Bakit niya tayo tinawag? Upang tayo ay mamunga para sa kanyang kaharian at ang bunga natin ay ating mapanatili hanggang sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Ayaw po ng Diyos ng unproductive na mananampalataya. Kaya sa mga mananampalataya na nakikinig ngayong umaga, tayo ay niligtas ng Diyos hindi lang para sa ating sarili, kundi upang gamitin din tayo ng Panginoon upang magligtas ng iba. Kagaya ng aking nabanggit kanina, sa darating na linggo ay mayroon tayong malaking pagtitipon, first Sunday of the month of November, and we have guest speaker, mga kapatid na evangelist. So mag-invite tayo ng maraming mga bisita, mamunga tayo mga kapatid. Huwag tayong maging tuyo na sanga na nagiging pabigat sa puno, kundi tayo ay maging productive na uri ng sanga na magbibigay ng kaligayahan sa nag-aalaga ng puno. Ang Panginoon ang higit na mabibigyan ng kaluguran sa bawat kaluluwa na mailalapit natin sa paanan ng ating pong Panginoon. This program is not about political. This program is not about material things. This program is about souls, mga kapatid. Kaluluwa ng tao ang pinakamahalaga sa Panginoon. At yan ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang pangangaral sa programang ito. Because of souls. Dahil sa mga kaluluwa. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ano ang pakikinabangin? Matthew chapter 16 verse 26, mga kapatid. Ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan? Ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa, mga kapatid. At ano ang ibibigay na katumbas ng kanyang kaluluwa? So yan po, mga kapatid, na sinasabi dito Mateo 6:26, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay. Yung buhay dyan ay sumisimbolo sa kaluluwa. O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? So, nais kong i-remind about sa atin na mas importante po sa mata ng Diyos ang kaluluwa ng tao kaysa sa kung ano ang mayroon tayo materially. Hindi ang Diyos interesado sa mga material na bagay na mayroon ang tao. Kahit yung mga kayamanan na makalupa, mga kapatid, lahat naman ng yan ay galing sa Diyos. Kaya hindi dyan na-attract ang Panginoon, mga kapatid. We cannot attract God using your money, your resources, mga kapatid. Dahil sa katotohanan, lahat ng mayroon ang tao, yan ay pag-aari ng Diyos na ipinagkakatiwala lamang niya sa taong kanyang ibiging pagkatiwalaan. Kaya kung ikaw ay may mga pagpapalang tinataglay, huwag mong ipagmalaki sa harapan ng Panginoon, sapagkat yan ay pinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Kung mayroon mang pinaka-importanting bagay sa buhay natin, every time na tayo ay tinitingnan ng Panginoon, ito po ay ang ating kaluluwa. Because even our physical body is just temporary, but our soul is eternal.
So yan po ang paalaala ng Panginoon sa atin. Yung ating katawan, gaano ka man kalakas ngayon, it's just a matter of time. Ikaw ay tatanda, magkakasakit, and in the process, mamamatay. And that is reality, mga kapatid. Pero ang ating kaluluwa, regardless kung ilang taon man tayong mabubuhay sa mundong ito, our souls is eternal. Our souls are eternal, mga kapatid. Walang hanggan yung ating kaluluwa. Kaya dapat natin itong ipaglingkod sa Panginoon upang maihanda ang eternity natin ay makapiling tayo ng Panginoon doon sa kanyang lupang ipinangako o yung lugar na kanyang ipinangako. Hindi lupa kundi kalangitan. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa aklat ng John chapter 14 verse 1 to 3. Yan, I will go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again. So yung pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, ay pangako niya para sa mga naglilingkod sa Kanya ng tapat sa kabila ng kung anuman ang ating mga sitwasyon ng buhay. Kaya sa umagang ito, regardless of your present situation, I encourage you to serve the Lord. Choose to serve the Lord. Choose to be strong in our faith, mga kapatid, sa Panginoong Hesukristo. Marami tayong pwedeng idahilan para manghina, pero mas marami tayong pwedeng maging encouragement kung ang salita lang ng Panginoon ang ating panghahawakan. Praise the Lord. Patuloy po tayo, mga kapatid. So sa mga namumunga na, ano ang sabi ng Panginoon? Lilinisin niya yung mga sanga na nagbubunga. Kaya lifetime yung learning process ng mga mananampalataya. And the biggest room in this world is room for improvement. Yan, mga kapatid. So, non-stop yung process of learning. Lifetime yan, mga kapatid. Na kahit may diploma ka na sa pag-aaral, hindi mo pwedeng sabihin na wala ka nang dapat matutunan. Lifetime yung learning process ng tao. Kaya yung mga productive na sa paglilingkod, lilinisin pa daw ng Panginoon para lalong mamunga. And how about naman yung mga hindi namumunga? Yan po ay tinatanggal ng Panginoon. Kaya sa church, yung mga hindi namumunga, nawawala yun. Kahit anong alaga dyan ng pastor. Kahit anong, sabi sa Bicol, panguntinwar ang himuon mo dyan. Pag ikaw ay isang sanga, identified na unproductive branch of the body of Christ, it's just a matter of time, ikaw ay mawawala. Maraming paraan para mawala yung mga hindi namumunga na sanga. Mga kapatid, naandyan ang kamatayan, karamdaman, kamatayan. Ano pa, mga kapatid? Pagkatisod. Kasi karamihan sa mga hindi namumunga na sanga, mga mananampalatayang unproductive, mga kapatid, ay mga matisurin din yan. Yan. Ang sarili lang nila, yung kanilang iniisip, yung damdamin nila, yung feelings nila, yun lang ang importante sa kanila. They go to church not to be a blessing, but to be blessed only. Hindi po masama na tayo pumupunta sa church para mapagpala. Hindi masama yun. Pero hindi doon lang yun nagtatapos. Tayo ay pinagpapala ng Panginoon upang ang buhay din naman natin ay maging pagpapala sa iba. Ayan. So yan po ang kompleto, mga kapatid. We go to church to be blessed? Yes. But to be a blessing to others also. Yan ang maliwanag, mga kapatid. We go to church to be strong. Yes, tama po yun. But we go to church to make others strong also. Pupunta tayo sa church para lumakas, pero sikapin din naman natin na mapalakas din naman natin ang iba. Yung kalakasan
na natatamo natin sa fellowship with the presence of the Lord and with our brethren, yung kalakasan na yon ay gamitin natin to encourage others at maging pagpapala tayo sa Panginoon at sa mga taong mananampalataya rin na nakapaligid sa atin. So, tatanungin natin ang ating sarili. Ako ba ay pagpapala sa iba? So, be honest to yourself. Kung hindi ka nagiging pagpapala sa iba, pero napagpapala ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, parang one side lang yon ng spiritual na paglilingkod. So, nabibless tayo sa church, dapat nabibless din sa atin yung mga tao sa church. Kapag ganyan ang ating pananaw sa buhay, we are blessed to be a blessing. We are saved to save others. Mga kapatid, tayo ay pinalakas ng Panginoon upang palakasin din naman ang iba. So, kung sa ganyang kalagayan, tayo ay nagiging productive na mananampalataya, patuloy pa tayong lilinisin ng Panginoon upang lalo pa tayong makapamunga. Ngunit yung mga hindi namumunga, binibigyan niya ng Panginoon ng chance upang mamunga. Magpakalago, magpaka-revive sa presensya ng Panginoon at patuloy na magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos at sa authority ng church na i-design ng ating Panginoon. You cannot love the Lord and hate the church at the same time, mga kapatid. You cannot love the Lord and hate the pastor at the same time. Kasi minsan may mga ganun eh. Hindi niya raw kailangan ang church, hindi niya kailangan ng pastor, pero okay daw siya sa Panginoon. So mga kapatid, yan po ay bunga ng kawalan ng kaalaman sa proseso ng ating pong Panginoon. Hindi tayo pwedeng maging okay sa Diyos, pero hindi tayo okay sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia o sa church. Amen. You cannot love the Lord and hate His body, the church, at the same time. Kasi minsan may mga taong ayaw magsimba, pero okay daw sila sa Diyos. Hindi raw sila nakakalimot sa Panginoon. Ligtas daw sila. Pero ayaw naman nilang sundin yung utos ng Panginoon na huwag kaligtaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. So, kung isa ka sa mga ganon, nagsasabing Kristiyano, ayaw magsimba, ayaw magpasakop sa pastor, pero ang tingin mo sa sarili mo ay okay ka sa Diyos, hindi ka okay sa Panginoon, sa katotohanan, mga kapatid. So, tingnan natin ang utos ng Panginoon sa mga totoong umiibig sa Kanya. Ano sabi ng Panginoon dito po sa Hebrews chapter 10 verse 25. Sapagkat, at huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi magag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. May mga consideration po dyan. Halimbawa, ikaw ay nasa malayong lugar na walang church. For example, yung mga OFWs natin sa mga Arab at Muslim countries, mga kapatid, wala ka gaanong makikitang fellowship dyan. Nakagaya dito sa Pilipinas na minsan kapitbahay mo lang yung simbahan. So, isang sakay lang, ando na sa church. Pero may mga lugar po sa ibang bansa ay hindi po allowed. So, naintindihan ng Panginoon yan. Pero iba naman yung naandyan ka lang, kung dito ka lang naman sa Pilipinas, dito ka sa bulan, ayaw mo magsimba, pero ang tingin mo sa sarili mo, Kristiyano ka pa, dinadaya mo na ang sarili mo niyan, mga kapatid. At sabi ng Biblia, huwag tayong maging tagapakinig lamang ng salita,
kundi maging tagatupad. Ayan, nililinis ng Panginoon. Kaya yung mga namumunga, hindi sila natitisod sa rebuke. Dahil ang rebuke ay pangdalisay, panglinis. Mga kapatid, dito po sa Santiago 1:21, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyong may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ayan. So wag lang daw tayo maging tagapakinig. Sa mga listener natin sa radio, we appreciate your time listening to our program. However, let me remind you na hindi dapat mag-stop sa pakikinig lang para tayo maligtas. Tanggapin natin na may kaamuan ang salitang itinanim na ating narinig. Aksyonan natin. Because faith without work is dead. Ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay sa harapan ng ating Panginoon. Praise God. Our attitude during purging process can hinder our fruits. Totoo yan, mga kapatid. Ang ating pong attitude habang tayo ay tinutuwid, sinasaway, ay pwedeng makahadlang sa ating pamumunga. Tingnan natin yung sinasabi po sa John chapter 15 verse 16. Ganito po ang ating mababasa. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. So inihalal pala tayo ng Panginoon. It's not an accident na tayo ay maligtas at nakakilala sa Diyos. Ito ay panukala ng Panginoon. Ang Diyos ang naghalal at pumili sa atin upang tayo ay mamunga at magsipanatili ang ating mga bunga, mga kapatid. Ang sabi po ng Matthew chapter 7 in verse 20, mga kapatid, ganito po ang ating mababasa. Kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. By their fruits, you shall know them, mga kapatid. Yung bunga ang magre-reveal kung anong klaseng puno mayroon. And in the book of Psalms, chapter 139, verse 23, ganito po, mga kapatid, ang ating mababasa. Tingnan po natin. Psalms 139, verse 23 to 24. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Ayan. So mga kapatid, kailangan ipapasuri natin sa Panginoon ang ating mga buhay, ang ating mga puso. Dahil tayo'y mga tao lang, may limitasyon tayo. Wala pa tayo sa langit. Kaya meron tayong tendency na manghina, magkasala. Kaya lagi nating ipapasuri ang ating mga puso-isip sa ating pong Panginoon. Kagaya ng attitude ni David, mga kapatid. Na hindi man siya perpekto, pero yung kanyang willingness, mga kapatid, na magpakumbaba, tumanggap ng saway o rebuke, yun po ang kahanga-hanga para sa isang lingkod ng Panginoon na si David. Na bagamat siya ay nagkasala, ngunit ang kanyang espiritong mapagpakumbaba, mga kapatid, ay nagustuhan po ng ating Panginoon. Kaya si David, sa kabila ng kanyang imperfection, tinawag siya ng Bible, mga kapatid, he was a man after God's own heart. So mga kapatid, na
Hindi naman tayo ine-expect ng Panginoon na maging perfect. Sapagkat alam ng Diyos ang ating mga limitations. Alam ng Diyos ang ating mga hangganan. Ang ine-expect ng Diyos sa atin ay maging submissive tayo, obedient tayo, and at the same time, mga kapatid, yung pagpapasakop natin sa kalooban ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga taong pinagkakatiwalaan niya upang tayo ay palaguin, ingatan, at bantayan sa pananampalataya. Purihin ang Diyos, mga kapatid, at yung attitude ni David nung siya ay nagkulang sa Panginoon at nagkasala. Mga kapatid, ang sabi po niya dito sa Psalms 51 and verse 10, mga kapatid, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa aking loob. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. So yan po yung expression ni David ng humility and desire to be with the presence of the Lord despite na siya po ay nagkasala sa ating pong Panginoon. Ang langit, mga kapatid, ay para sa mga taong minsang nagkulang, nagkasala sa Panginoon. Ngunit itinuwid ng Diyos ang kanilang buhay at nagpasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Lahat ng papasok sa langit ay mga makasalanan na nakadama ng pag-ibig ng Diyos at isinuko nila ang kanilang buhay sa kalooban ng ating Panginoon. So sa mga mananampalataya na nagbubunga, ang sabi ng Biblia, lilinisin tayo ng Diyos upang lalo pa tayong mamunga. At doon naman sa mga hindi namumunga, binibigyan tayo ng Panginoon ng chance. Ang ganitong mga paalaala ay pagkakataon na binibigay ng Diyos upang tayo ay lumago, magpasakop, ma-revive, upang mamunga ang ating pananampalataya. Sapagkat ayaw ng Diyos ng baog na pananampalataya, mga kapatid. Sa Old Testament, ang pagiging baog ay isang tinuturing na sumpa. Kagaya mo, mga kapatid, sa panahon ni Sarah, Abraham, mga kapatid, at marami pang mga karakter sa Bible na sila ay baog, mga kapatid. So, ang pagiging baog sa Old Testament ay tinuturing na sumpa. Sa spiritual din natin na kalagayan, kung tayo ay baog, walang produkto, walang bunga, ay hindi rin po yun ikinalulugod ng Panginoon. Kagaya ng binasa natin kanina, hinalal tayo ng Diyos, tayo tinawag ng Panginoon upang tayo humayo at mamunga at manatili ang ating bunga. Kaya sabi ng Panginoon, ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kung tayo namumunga, alagaan natin. Kung may inaakay tayo sa Panginoon, lalo natin pag-ingatan ang ating buhay, ang ating paglilingkod, upang magsilbi tayong good example sa mga taong inaakay natin sa ating pong Panginoon. So ito po ang ating natalakay ngayon, mga kapatid. Nawa sa bawat pangangaral na tayo ay tinatamaan ng salita ng Diyos dahil may itinutuwid ang Diyos sa ating buhay. Sa halip na tayo ay ma-offend, magpasalamat tayo sa Diyos dahil yan po yung purging process ng Panginoon. Tinutuwid niya tayo. At ang katotohanan ay lagi po yung masakit. Kaya kapag ang pinapangaral ng inyong pastor ay puro na lang matatamis, magkakadiabetes po kayo, mga kapatid. Yung mga matatamis lang na pakinggan, delikado niya ang inyong spiritual niyan. Ngunit kung tayo ay sinasaway, tinutuwid, magpasalamat tayo sa ganong mga ngaral. Bibihira na po ngayon ang mga ngaral na malakas ang loob na magtuwid o mangaral ng pagtutuwid sa kanilang mga nasasakupan. Dahil marami ngayong mga ngaral, compromiser na po. After lang sila doon sa benepisyong material. Pero sa programang ito, mga kapatid, God loves quality more than quantity. Okay naman, masaya tayo na dumadami
pero dapat yung pagdami ng mananampalataya is with quality. Mga kapatid, may quality dapat, yung quantity, para ang Panginoon ang maluluwalhati. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ito po ang ating natalakay ngayon. Sa mga namumunga na, magpalinis pa tayo lalo sa Diyos. At sa mga hindi namumunga, lalo tayong magpakumbaba sa Panginoon, magpatuwid. Amen. Hayaan natin na tumanggap tayo ng saway mula sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating mga tagapag-alaga sa church, pastor, elder. Tumanggap tayo ng saway, mga kapatid, sapagkat ang nagpapakumbaba ay itinataas ng Panginoon, ngunit ang nagmamataas ay ibinabagsak ng ating pong Panginoon. So let us humble ourselves under the mighty hand of God that He may exalt us in due time. Salamat sa Panginoon. Pagpalain po kayo mga kapatid sa inyong pagsubaybay at sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa iyong biyaya at pagpapala sa mga salita mo, Panginoon, na amin pong naipaglingkod sa umagang ito sa aming mga kababayan, mga viewers online and listeners on air. Panginoon, nais mo na sa mga huling panahon na ito, mga huling araw, ay lalo pang mamunga ang iyong mga anak bilang mananampalataya. Nawa ang paksang ito ay makatulong sa kanilang spiritual na buhay to be more productive, especially sa mga panahong ito na malapit na ang iyong pagbabalik. Panginoon, kung ano man ang aming mga pagkukulang pa at kahinaan bilang mga Kristiyano, sa pamagitan ng topic na ito, i-refine mo ang aming mga pananampalataya, even our attitudes, Panginoon, kasama ng mga taga-subaybay sa programang ito, ay iyo pong akayin sa paglago at puspusin mo kami lagi ng iyong banal na presensya upang hindi ang aming kahinaan at gawa ng laman ang mangibabaw sa amin, kundi ang banal mong espiritu ang siya mag-drive sa aming mga daily walk, sa aming paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Bless our viewers, Panginoon. Sama sila naroroon, mga OFWs, Panginoon, na kababayan namin sa iba't ibang bansa. Iyo pong ingatan, pagpalain at pagtagumpayin, Panginoon. At ang mga karamdamang taglay, dalangin namin pagkalooban mo po ng kagalingan. Mag-isi Tatay Arnold Mostoles sa hospital ngayon. Igawad mo po sa kanya ang kumpletong kagalingan, kalakasan, upang patuloy niyang ma-enjoy ang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin ngayon ng mga young people going to Sorsogon City, ang pagpalain ang 2 araw na youth conference po namin dyan sa AV Hall ng Sorsogon State University. Ikaw po patuloy na manguna, pala lahat ng mga on the way na mga delegates ngayon papunta sa venue. Ingatan mo po ang mga from Albay, Catanduanes, and dito sa Bulan, Panginoon. Ingatan mo at pagpalain, patnubayan ang iyong kapangyarihan. Maraming salamat po, Diyos. Ito po kami samot dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago po ako magtapos, sa darating po na linggo ay meron tayong malaking pagtitipon dito po sa UPC Compound, Iquirino, Bulan. Ang ating gawain sa linggo ay pag-iisahin po natin ang congregation ng Magsaysay, Santa Remedios, and Iquirino. Dito po tayo sa UPC Compound, Iquirino, alas 8 ng umaga sa darating na linggo. Sa mga kapatiran, invite po tayo ng tag-iisang bisita. Amen. Upang muli apawin natin, punuin ang ating panambahan at tayo ay sama-samang puspusin ng Panginoon ng pagpapalang espiritual. Purihin ang Diyos, mga kapatid. At yan po ang ating gawain. At sa mga kapatiran, meron tayong preparation na prayer and fasting sa Sabado. Bukas po yan sa Santa Remedios Church ng UPC. Ang ating pong prayer and fasting. Ganun din dyan sa Magsaysay, meron ding prayer and fasting dyan. So maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pakishare na lang po
Meron tayong mahigit 100 na live viewers ngayon. I-bless po kayo ng ating Panginoon. I-share po natin ito upang marami pa ang lumago at maabot ng salita ng Diyos. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.